Diwata ng Mount Matutom. Ano po yung kaibahan ng Diwata doon sa mga common na mga search na ginagawa natin? Ang Diwata, tulad ng ating pwedeng ilagay na pangunawa sa salitang Diwata, ay yung mga diyosa o yung mga diyoses na naninirahan sa kagubatan. Ito ay isang tama o fitting na pangalan o katawagan para sa contest na ito, dahil alam natin ang isang diwata ay nangangalaga nga ng kalikasan, at ang title na ito ay pwede ring katulad ng nasa interpretasyon ng kultura. Ang isang diwata, tulad ng ating contest, ay isang babae na magiging tagapag kalat, no, to spread, I mean, the consciousness, yung magkalat ng ating mga consciousness tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. At ang pagkakaiba nito sa ordinaryong patimpalak pagandahan ay hindi tayo nagbibigay ng bigat sa kanyang kagandahan mismo o sa kanyang hubog ng katawan, kundi doon sa kung paano niya isalaysay o paano niya dedepensahan ang isang proposal. Kasi 50% neto ay ang proposal aspect. Magkakaroon ang isang kandidata ng project proposal kung paano salbahin ang kalikasan. So, ang mangyayari dito, magkakaroon tayo ng portion na ang lahat ng katanungan ay patungkol doon sa kanyang nalalaman sa proyektong kanyang ini-sponsoran. So, yun siguro ang kaibahan. Kasi ang mangyayari dito, ang ating candidate o ang ating diwata ay magiging isang spokesperson o ambassadress ng kalikasan na nagmumula sa South Cotabato at sa Mount Matutom Protected Landscape. So, yung mga proposal na ipepresent ng mga kandidata, bali yun ang kanilang idedepensa, at yun na rin ba ang maaring gagawin kung sakasakali nung ating mga ambassadress kung sila'y mananalo, na gagawin nilang i-advocate yung mga proposal na yun? Yun ba ang purpose ng ating program, sir? Yun nga ang pinaka-purpose, no? Na magkaroon tayo ng isang advocacy na pwede nating masimulan, dahil napakarami lang mga proyekto ang hindi yata na-implement. So sa akin, sa ganang akin, mas maigi yung meron tayong isang image o ang diwata na siyang magpupush ng mga proyektong ito as an advocacy for the Mount Matutom Protected Landscape. Kasi nga, mas madali yatang mas maganda ang usapin kung may isang diwata na nagsasalita. So, mas nakakapalambot ito siya ng puso ng kung sino man ang pwede niyang pagbigyan ng proyekto na ma-implement natin dito sa ating area. So, ang diwata ng Mount Matutom pageant ay isang pageant na masasabi natin kakaiba sa lahat, dahil ito ay nakatutok sa kalikasan at kultura, at ang pinaka-end product ng pageant na to ay isang implementasyon ng makabuluhang proyekto. So dito sa pageant, merong bahagi na yung pag-display ng kanilang mga costumes, no? Yung mga ano ito? Anong parang konsepto nito? Okay. Ang konsepto ng mga costumes natin ay natuon lamang sa kulturang nasa Mount Matutom, specifically yung Blaan. So ito naman ay para makita natin na ang kalikasan at ang kultura ay merong koneksyon. Kasi nga, tulad ng sinasabi ko, ang kultura ang talagang nangangalaga ng kalikasan, at ang kalikasan naman ay ang tinatawag na to, ang kalikasan ay dependent, no? Nature is dependent on the culture thriving on that particular area. So
ito ang tinatawag lang parang symbiosis, no? Meron kang nakukuha from nature at ang nature sana ay meron din sanang matanggap galing sa kultura. So, ang symbiotic relationship dapat na ito between culture and the people or the culture existing in the area must be very positive. So, para mabuhay ng matagalan, para masustain natin ang future, no? Na hindi lang atin, kundi para doon sa may iiwan natin. So, ito nga, ang costumes na to, nakalagay doon para meron namang konting production value kasi kung iisipin natin ang pageant ay mas lalong napapaganda o at least entertaining at the same time informative sa audience. Kung meron tayong part na meron tayong mga kandidatang nakasuot ng mga suot blaan, o kaya yung kanilang gown gawin nating katulad ng interpretasyon nila kung ano ba talaga ang suot ng diwata para sa koronasyon. So ang isa pang activity ayon dito sa ating schedule ay itong pagsasagawa ng isang kastipon, pagtitipon. Ito ba ay anong ibig sabihin ng kastipon sa salitang atin? Ang kastifon ay galing sa salitang blaan, ang ibig sabihin ay isang pagtitipon. So, ang araw na ito ay isang araw na kung saan ang lahat ng mga katutubo na nanggaling sa mga kabundukan ay bumababa upang magtipon-tipon sa isang pook o lugar. Ang nangyayari dito ay isang positibong pakikipagsalumuha sa mga magkakapatid na lumad. So dito usually nangyayari ang tinatawag ng kasayahan, no? Nagkakaroon sila ng interaction, cultural interaction. Kung meron mga na nangyayari dito, yung talagang pinakabuod nito, the summary of all this is noong unang panahon ay yung tinatawag na barter, yung palitan, no? Kasi nga alam natin na because of the culture of poverty, they don't realize the value of money because they don't have the money. So in exchange for something, they bring out also something. So barter yon. Yan ang nangyayari sa kastifon noon. Kung saan din yung ibang mahalagang mga issues ay na-resolba sa kastifon. Sa ganang atin, sa style ngayon ng gagawin natin in celebration with the Mount Matutom 16th Anniversary Foundation, gagawin natin itong isang pagtitipon ng kasiyahan, isang selebrasyon o pagdiriwang ng pagsama-sama o ng unity ng ating mga katutubong kapatid na naniniwala na ang bundok Matutom ay isang bantayog na dapat nating alagaan. Okay, maraming salamat po Ginoong Ferrer sa iyong naibahagi dito sa ating palatuntunan at para sa iyong brief closing statement po, nasa iyo ang pagkakataon. Okay. Maraming salamat. Aking inaanyayahan ang lahat ng nakikinig na kung maaari ay magkita-kita tayo mula Marso 15 hanggang 21, March 15 to 21 upang ipagdiwang natin ang Mount Matutom bilang isang bantayog ng ating kasarinlan, bantayog ng ating kalikasan, bantayog ng ating kultura. At ang gusto rin po namin ipaabot na ang Mount Matutom po ay meron na siyang 100 kaarawan mula nung, tama ba, 100? 1 century, a centennial sa kanyang last eruption. So, Mount Matutom erupted last March 7, 1911. So, dito po sa buwan ng Marso na to, we are celebrating the centennial of the eruption of Mount Matutom and the 16th anniversary of Mount Matutom as a protected landscape. So, inaanyayahan ko po lahat na makibahagi sa kasayahang ito at pagdiriwang. Kita-kita po tayo. Mabuhay! Maraming salamat po Ginoong Juanito Ferrer, ang Junior. Juanito Ferrer Jr. ang